Civil Service Exam Math Reviewer number 73 and 74. Okay, so post nyo muna ang video, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. Number 73 ay work problem or pipe problem. Pipe A can fill a tank in 12 hours. Pipe B can fill the same tank in 18 hours. How long will it take if both pipes are opened together? Okay, so dalawang solusyon ang ipapakita ko sa inyo dito. So ang formula natin para sa pipe problem or work problem, kapag dalawa yung nagtulong, ang formula natin ay 1 over A plus 1 over B equals 1 over T. T for together. Okay? So A yung rate nung una, pipe A can fill the tank in 12 hours. So ito yung magiging A natin. Pipe B can fill the same tank in 18 hours. Ito naman yung magiging B natin. How long will it take if both pipes are open together? Isolve lang natin itong T. So yung T, palitan ko na lang ng X para hindi nakakalito. Mukha kasing plus kapag T. So gawin natin tong X and then just solve the value of X. So pag sinubstitute natin, we have 1 over 12 plus 1 over 8 or 18 is equal to 1 over X. Okay? So, pwede tayong mag-cross multiply lang dito. Pwede na mga LCD. So, unahin nating solution yung cross multiply. Kasi kapag yung cross multiply, madederive natin dito kung paano nangyari yung mamayang shortcut natin. Okay, so i-cross multiply muna natin ito. Pero again, pwede rin ng LCD dito. Ipapakita ko mamaya yung solution gamit naman yung LCD. Okay, so pag cross multiply natin, 1 times 18, we have, multiply natin lahat yan. 1 times 18, we have 18 plus 12 times 1, that is 12. And then over the product, 12 times 18. And then that is equal to 1 over X. Then evaluate na lang natin ito. 18 plus 12, that is equal to 30. Oops, wala nang equal sign dito. Ito na yung equal sign. Over 12 times 18. So, multiply lang natin. 18 times 12, 2 times 18 is 36. 1 times 18 is 18. Pag inad natin, that is equal to 216. Okay? So, 216 is equal to 1 over x. Dahil 1 over x ito, pwede i-cross multiply natin para ma-solve yung x. Or kapag 1 naman yung numerator, another way ay pagbaligtarin na lang natin ito. Pag pinagbaligtad na rin, kasi natin ito, yung 1 over x magiging x over 1. X over 1, x na lang yun. Okay? X over 1, x lang yun. So ito, baligtarin natin, meron tayong 216 over 30. So therefore, i-manual lang natin 216 divided by 30 equal ito. Sa tingin tayo sa choices, 6, 7, 8, 9, 10, no? Kung 10, 300. So 200 lang ito, mga bandang 6 or 7 siguro ito. So try natin 7 or 7 nga ito eksakto. 7 times 30, that is equal to 210. Pag sinubtract natin ay 16 minus 10 or 6. Bring down lang ito, 6 minus 0. We have 6. Dagdag tayo ng isang decimal. So itapat na yung decimal point dito. Pag nagdagdag ng isang 0, bring down natin 60 divided by 30 is equal to 2. 2 times 30 equal na siya. Sa 60, wala nang remainder. So the answer is 7.2 hours. Letter B. Okay? So kaya ito yung pinakita kong solution, yung minumultiply kasi meron tayong shortcut. Burahin ko muna na itong solution natin. Ang value na ng x natin dito ay x is equal to 7.2 hours. Ang shortcut natin kapag nagtulong, ang formula ng together, kapag take note pang dalawahan lang ito formula ng together pag dalawahan lang ay equal sa product over sum. Ang formula ng together pag dalawahan lang. Kapag alone naman, ang formula ng alone kapag dalawahan ay product over difference. Pag sinubtract natin sila. So kaya ang ginamit kong solution ay yung minumultiply para makita natin yung product over sum. 'Di ba itong 216, ito na yung product. 12 times 18, product yan, 216. Ang 30 naman, ito yung sum. Pag inad natin yung 18 plus 12, 30. Product, ito yung 12 times 18. Ayan. Kaya ang ginamit nating formula ay, imbis na mag-LCD tayo sa 1 over 12 plus 1 over 18, i-multiply ko na lang para lang ma-derive natin, maipakita natin na ang formula ng together ay product over sum. Okay? So another solution kapag hindi tayo nag-shortcut na product over sum, pwede tayong mag-LCD dito. So iburahin ko muna ito lahat. Kapag nag-LCD tayo, ano bang LCD ng 12 at 18? So pwede na yan sa 36. So kapag hindi tayo nag-product over sum,
ang magiging solution natin, multiply natin both sides by the LCD. Ang LCD ng 12 at 18. Kunin natin yung multiples ng 18. 18, ang kasunod na agad ng 18, 36. Tapos yung 36 divisible na yung 12. Kaya ang LCD natin, 36, i-multiply natin both sides by 36. So ito yung another solution. 1 over 12 i-multiply sa 36 plus 1 over 18 i-multiply din natin sa 36. 1 over 18 equals 1 over x, or sorry, kailangan pala i-multiply sa 36x. May x pa kasi dito. So multiply lahat sa 36x. Okay? So ito multiply by 36x. Maka-cancel lang ito. 36 divided by 12, that is 3 times x times 1. Kaya magiging 3x. Okay? Plus 36 divided by 18, that is 2. 2 times x times 1. So we have 2x is equal to, cancel itong x dito, magiging siyang 36. And then 5x plus 2x, or 3x plus 2x is equal to 5x equals 36, and then i-divide lang natin both sides by 5. Okay, so therefore, the value of x is 3.6 times 2 lang ito. May shortcut din ako pag minumultiply natin. Pag nagdi-divide tayo sa 5, ang gagawin lang natin dyan, yung 36, i-divide natin sa 10. 36 divided by 10, magiging 3.6. Tsaka natin i-multiply sa 2. 3.6 times 2, that is equal to 7.2. Kasi ang divided by 5, ang divided by 5, same yan ng divided by 10 times 2. Ayun, kaya shortcut, 36, gawin natin 3.6 times 2, 7.5. Pag dinivide naman natin manually, same lang yon. 36 divided by 5. Okay, dagdag tayo na isang 0 dito. 36 divided by 5 is equal to 7. 7 times 5, that is equal to 35. Subtract natin, we have 1, bring down 0. 10 divided by 5 is 2. Ayun, so same answer, 7.2. So, pwede nyo, basta nag-divide kayo ng 5, shortcut, move the decimal point, divided by 10 yon, tapos times 2. Okay, so yan yung dalawang solution natin para sa pipe problem or work problem. Okay, so next number 74, PEMDAS lang ito. Actually, MDAS lang kasi wala namang exponent and parenthesis. Sa MDAS, tandaan lagi, M at D, same order, left to right, yung M at D. Addition and subtraction, same order din yan, left to right. Meron tayong subtraction, division, multiplication. So, unahin natin itong M at D. M at D, left to right. Division and multiplication, unahin natin itong 8 divided by 4. Hindi automatic una yung multiplication kasi yung MDAS nga, same order yung M at D. Hindi laging una yung M. Okay, so copy the rest lang tayo, i-evaluate natin yung 8 divided by 4. Copyhin lang yung 24, yung minus sign, 8 divided by 4, that is 2. Just copy the times 6. And then meron tayong subtraction and multiplication. So dito tayo sa multiplication. So ito muna ang unahin natin, multiplication. Just copy the 24 and the minus sign. 2 times 6, that is equal to 12. And then finally, subtract na natin. 24 minus 12 is 12. The correct answer is letter C, 12. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.